Yusek, sa isang interview po kay ICC spokesperson Fadil Abdallah, he thanked the Philippine government for showing commitment to international accountability mechanisms, and they also urge all countries, including the Philippines, to join or rejoin the Rome Statute. So how does Malacanang want to respond to this statement from the ICC spokesperson? Opo, nagpasalamat po sila sa ating nagawa. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating pag-i-implement ng ating batas na RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o rules. At gusto ko lamang idagdag dito, kasi kung sila ay sumasang-ayon sa ating naisagawa, kamakailan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranque, yung co-convener ng Bring PRRD Home. Siya mismo po ang nagsabi, and I quote, dito po sa news po na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Ang sabi po dito, Benito Ranque, co-convener of the Bring PRRD Home movement, revealed that former President Rodrigo Roa Duterte was informed in advance of the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Ranque said Duterte was urged to remain in Hong Kong under China's protection, but he rejected the plan, choosing instead to return to the Philippines and face the charges. I know what I'm doing, let them arrest me, Duterte was quoted as saying by one of his advisors. So ibig pong sabihin nito, hindi po at walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest kay dating Pangulong Duterte. Ibig pong sabihin nito, alam po niya, ayon sa kanyang, ayon kay co-convener ng Bring PRRD Home na si Mr. Benito Ranque, alam daw niya na may warrant of arrest at handa siyang harapin ang kanyang kaso. So paano po natin masasabi ngayon na mayroong kidnapping at may extra rendition? Ito po'y naaayon mismo sa kanilang kakampi na si Benito Ranque. Kaya sa aming tingin, ang administrasyon ay wala po nilabag na batas. At yun din po ang nakikita nating pananaw ng ICC. Just a follow-up lang po, Yusek. Yun po, what's stopping the Marcos administration to rejoin the ICC? Ano po ba ang iniintay nating indicators for us to go back to the Rome Statute? And second po, sabi lang din ng ICC spokesperson, a freeze order on Duterte's asset may be released at any time, at any stage of the proceedings. May coordination na po ba with other government agencies when it comes to how do we go about this kind of order? As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung huli po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. When it comes to the alleged incoming freeze order to be issued by the ICC, there is no commitment on our part, on the part of the administration, if we will comply with any order issued by the ICC, considering that the ICC, as of the moment, has no jurisdiction over the Philippines.